Magandang umaga po mga kapatid. Salamat muli sa Panginoon sa pagkakataon pong ito na makasama po kayo sa pagbubulay-bulay ng kaniyang banal na salita at gayon din po sa pananalangin. Sa mga pagkakataon pong ito, akin pong susundan muli ang atin pong tawag dito, yung atin pong devotional sa umaga pong ito. At ngayon po, ang title po natin sa date na ito ay His Ownership. Ang author po ay nagpapakita po rito ng ang ownership ng ating Panginoon ng kanyang bayan. Na tayo po ay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon ay pag-aari ng ating Panginoon. At sa kalihuling kapanahunan ay kanya rin pong ipinapakita rito na ang mga tao na nasa ating Panginoon ay dapat na walang ikatakot na sapagkat meron po silang assurance sa ating Panginoon bilang sila po ay pagmamayari ng ating Panginoon. May ilang mga verses po rito na kanya pong binanggit. Gayunpaman, ako po ay magdadagdag ng ilang mga passages. Isang part po ng isang chapter po sa John, chapter 10, na ito po ay may kinalaman sa Jesus the True Shepherd. At ito po mga kapatid ay hindi naman nabanggit po dito po sa atin pong tinatawag po natin na devotional. Gayunpaman, nais ko pong idagdag ito kasi ito po ay nagpapakita ng relationship po ng ating Panginoong Kristo doon po sa kanyang pag-aari. Kumbaga ito po ay ipinapakita ang relationship na meron po ang shepherd o yung pastol, gayon din po sa kanyang tupa. So makikita po natin yung relationship na meron po sila, kung paano po nangyayari ang kahalagahan o pagpapahalaga po nitong tinatawag po natin na pastol sa kanya pong pag-aari na nakawan o yung tinatawag po na kawan o tinatawag po nating tupa. Kaya ito po ay gusto ko pong idagdag po sa ating pag-aaral. Ang text pong ginamit po niya rito, mga kapatid, ay sa Revelation chapter 7, verses 2 and 3. Sabi nito, "Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bondservant of our God on their foreheads." Makikita po natin dito na ipinapakita na yung tatak, isang selyo, ay nagpapakita na ito po ay iyong pag-aari. Pag ang isang bagay ay mayroong selyo, pag ang isa pong sulat ay mayroong isang selyo, ang selyo na nakatatak doon ay tanda kung sino po ang nagmamay-ari dito. Dito po mga kapatid, pinapakita po sa ating pong pag-aaral na ang ating Panginoon ay tatatakan din po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at ito po ay tanda na tayo po ay pag-aari ng ating pong Panginoon. Ngayon po, yun po sa Isaiah chapter 43 verse 1, sabi dito, "Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by my name, you are mine." Ito po ay sabi ng ating Panginoon doon po sa kanyang bayan na Israel. Kaya po, inirelate po ito mga kapatid ng pag-aaral natin doon sa kahuli-hulihang kapanahunan. Sa kahuli-hulihang kapanahunan na maraming mga tao na meron po silang takot, mayroon silang anxiety tungkol sa maaring mangyari sa huling kapanahunan na pasama ng pasama ang mundo, mga kapatid. Pero ipinapakita po niya rito mga kapatid na kung tayo daw po ay nasa panig ng ating Panginoon, meron tayong protection at wala tayong dapat na ikatakot kapag tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon. Meron tayong assurance ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kagaya din po mga kapatid, na gusto ko rin pong basahin itong 2 Timothy chapter 2 verse 19. Tingnan po natin mga kapatid kung ano po ang sinasabi po dito sa ikalawang Timoteo. Ayan. Nasinin po natin. Ikalawang Timoteo 2 verse 19. Sabi po dito ay, "Nevertheless, the solid foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity." Ayan. So, alam ng ating Panginoong Diyos, kilala niya po ang Kanya, na mga kapatid, the Lord knows those who are His. Makikita po natin na ito po ay merong selyo po ng ating Panginoon. Ito po, punta po tayo doon sa verse na sinasabi ko po mga kapatid. Dito, makikita po natin yung relationship ng shepherd na tinatawag po siyang good shepherd into his sheep. So, binigyan siya ng contrast, mga kapatid, doon sa mga magnanakaw. Kapag ang magnanakaw ay dumating, hindi siya papasok sa tamang pintuan.
Kasi ang gusto niya, na pag nanakawan niya po ang mga kawan, nanakawin niya ang mga tupa. Kaya po, hindi po talaga siya doon sa pinto dadaan. Pero kapag yung shepherd ay ang siyang dumating, siya'y pagbubuksan ng pinto, mga kapatid, ano? At doon talaga siya sa pinto dadaan. Tingnan po natin sa chapter 10, verse 3. To him, the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. Makikita po natin, pinagbubuksan po siya ng pinto, mga kapatid, ano? Dinirinig mo, no? Pinapakinggan ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. Ganun po yung mga tupa niya. So, ibig sabihin ay tiwala ang mga tupa sa kanya. So, kahit anong pong sabihin ng shepherd, dahil siya'y nagtitiwala, ang mga sheep ay makikinig. And he calls his own sheep by name. Makikita po natin yung lalim na relationship kapag tinawag ka sa pangalan mo. Makikita natin yung sense na meron kay closeness. Makikita natin dito, no? At gayon din po sa pagkakataon pong ito, na ganun ka-close ang ating Panginoon. Merong closeness ang ating Panginoong Jesus sa kanya pong mga tupa. May closeness ang shepherd sa kanya pong mga tupa, at ito po ay kanyang tinatawag sa kanyang pangalan, at ito po ay nililid ng ating ng good shepherd. So sabi nga dito, when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Ayan. Bakit po sila sumusunod doon po sa shepherd, ang mga sheep na ito? Kasi po kilala na ng mga sheep ang boses ng kanila pong shepherd. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they not know the voice of strangers. Bakit naman hindi sila sumusunod sa mga stranger? Kasi hindi nila kilala yan eh. Hindi pa nila mapagkakatiwalaan. Pero yung boses na lagi nilang naririnig, yung kanilang tunay na shepherd ay kanila pong pakikinggan, kasi po kilala na nila to, at alam nila na ito po ay mapagkakatiwalaan. Sabi dito, Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. Then Jesus said to them again, sabi dito, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever come before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pastures. Kung sino daw po ang pumasok sa ating Panginoong Kristo bilang nirepresent niya po ang pagiging pinto, siya po ay sheep. Kumbaga, tayo po mga kapatid, kung meron tayong relationship sa ating Panginoon, kung tayo po ay nasa ating Panginoon, pumasok tayo sa buhay ng ating Panginoon, kapag tayo ay nagpaari sa ating Panginoon, kung tayo ay kanyang pag-aari, mga kapatid, sabi dito, ay meron tayong salvation. Safe tayo sa ating Panginoon. Malayo tayo sa anuman pong mga stranger o mga magnanakaw upang tayo po ay nakawin sa Kanya. Sabi nga po dito, no? The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Ngayon po, ang mga magnanakaw, ano po yung purpose niya, mga kapatid? Siya po ay magnakaw, siya po ay pumatay, at siya po ay mag-destroy. Ibig sabihin, lahat po ng masamang bagay para po sa mga tupa, para sa kanyang sariling gain, yun po yung mga magnanakaw. Yun po yung kanyang purpose. Pero ang ating Panginoon, kabaliktaran. Ang ating Panginoon sa Kristo, bilang shepherd, mga kapatid, hindi po niya iniisip ang kanyang sarili. Actually, sabi nga po dun sa talata, siya ay naroon upang ibigay mismo ang kanyang buhay. Kabaliktaran po, no? Ang magnanakaw para pumatay. Pero ang ating Panginoon, nandun siya para mamatay para sa kanyang mga iniibig na tupa. Kaya mayroon pong dalawa rito ang sabi ng ating Panginoon kung bakit siya tinatawag na good shepherd. Hindi lamang shepherd, kundi good shepherd. Sabi niya rito, I am the good shepherd in verse 11. The good shepherd gives his life for the sheep. Bakit po good ang ating Panginoong Kristo? Kasi binigay niya po ang buhay niya para po sa kanya pong mga tupa. Kasi po mahal niya ito,
at handa po siyang ingatan ito at handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa mga ito. Tanda po mga kapatid na ang ating Panginoon ay talagang mag-iingat sa atin. At kung malaman natin yon, manampalataya tayo doon mga kapatid at alam natin at na atin pong pinasakop ang ating buhay sa ating Panginoon, pag-aari niya tayo, doon po papasok yung ating pagtitiwala. Na tayo safe mga kapatid, malayo tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Tayo po ay nasa pag-iingat ng ating Panginoon. Tayo po ay merong kaligtasan sa ating Panginoon. Pangalawa po dito, sabi niya rito, I am the good shepherd and I know my sheep and I am known by my own. Ayan. So ito po, kaya po siya good shepherd kasi kilala po niya ang kanyang mga tupa. Pangalawa, kilala siya ng kanya pong mga tupa. Ito po ay magpapakita ng isa pong close relationship na meron po ang kanya pong bayan, din po mga kapatid, ang sa ating Panginoong Jesucristo. Sino daw po ang good shepherd dito mga kapatid? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, kilala niya po tayo. Alam po niya ang ating pangalan. Mas kilala po niya tayo kaysa sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Sabi nga po doon mga kapatid sa New Testament, maging ang bilang po ng atin pong mga buhok mga kapatid. Alam po niya ang ating mga kahinaan. Alam po niya ang atin pong mga tendencies. Alam po niya ang atin pong mga pagsusumamo. Alam po niya ang ating mga nararamdaman. Alam po niya mga kapatid ang ating mga suliranin, mga challenges. Alam po niya ang ating kung saan tayo pwedeng gamitin. Alam po niya, kilala po niya tayo mga kapatid. Siya po ang atin pong pinaka-good shepherd. Pangalawa, ang Panginoon, dahil po sa kanyang pag-ibig po sa atin, willing siya na ibigay ang buhay niya para sa akin at yun din po para sa inyo. Kaya po mga kapatid, pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon. Nawa, patuloy po nating alalahanin na tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon, ibigay po natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo po ay magpasakop sa Kanya, magpasailalim tayo sa Kanyang banal na kapangyarihan. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon.